Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng listeners. Tawagin na lang akong Bing, taga Makato, Aklan. Meron po akong gustong ibahaging kwento sa inyo na tungkol sa aranasan namin ng mga kaibigan ko. Sana po ay mainarit ninyo sa inyong channel. Madalas, planado yung mga lakad namin. Minsan naman ay biglaan at mas natutuloy pa ngayon. Naatira kami sa bayan at meron kaming barkada na naatira sa isang baryo dito rin sa Makato. Tawagin na lang natin siyang Che. Linggo noon at walang mga pasok sa trabaho. Nitong taon lang po pala to nangyari, nung May. Nagkayaan kami bigla na pumunta kina Che. Agad namin siyang chinat noon at nagkatay siya agad ng manok. Yung lugar ni na Che, wala gaanong signal. Kaya wifi na lang ang gamit nila. Agad kami nagkita-kita noon sa palengke at namili na rin ng mga dadaling pagkain. Nasa 5 motor din kami noon na may kanya-kanyang angkas. Kasama ko noon yung asawa ko na barkada din ang asawa ni Che. Halos naman lahat kasama ang mga partners. Mga 11 AM na kami nakarating doon sa kanila. Agad na kaming naghanda ng tanghalian. Matapos yon ay namahinga saglit at nag-inuman yung mga lalaki. Kwentuhan naman kami noon at naglaro ng baraha. Hindi namin namalayan na maggagabi na. Medyo lasing na rin yung mga kasama namin kaya nagkayaan na kaming umuwi noon. Habang pauwi ay mabagal lang yung patakbo namin. Mahirap na at baka madisgrasya dahil medyo malubak ang daan. Habang binabaybay namin ang daan pa uwi, pakiramdam ko noon ay may nakasunod sa amin. Samantalang kami ang nasa pinakahulihan noon, kaya panay ang lingon ko. Sinabi ko yon sa asawa ko na para bang may nakasunod sa amin. Sinabi niyang huwag ko na lang daw pansinin. Binilinan ko na lang siya na sumabay na siya sa mga kasama namin. At ayun nga, pumantay na kami sa sinusundan namin. Pero nasa hulihan pa rin kami. Bumusina na yung asawa ko sa kanila kasi biglang may narinig na kami nung humuhuni sa taas. Parang sa uluhan lang namin yon. Yung huni ng wakwak kung tawagin dito sa amin. Dumaan talaga yon sa taas. Kitang-kita namin noon yung napakalaking ibon na parang paniki. Bigla itong pumasok sa kakahuyan. Ang lakas pa nga ng pagaspas noon. Napahinto kaming lahat nang may madaanan kaming poste ng ilaw. Nagmumura na nun yung mga asawa namin. Ano daw ba yun? Parang hindi naman daw yun ibon. Para na kasing tao yung laki nun. Kaya ang ginawa namin ay medyo binilisan yung patakbo at di nalayo ang distansya namin sa isa't isa. Naarating naman kami ng maayos pero agad na nag-chat nun si Che sa amin kung ayos lang daw ba yung biyahe. Nung paalis na daw kasi kami ay may nakita siyang malaking ibon na pasunod daw sa amin. Ilang gabi na rin daw na may nadidinig silang pagaspas na paikot-ikot sa bahay nila. Lalo na at may mga bata sa kanila. Naalimutan ko palang sabihin na may kasama kami nung 2 bata na parehong 3 years old. Anak ng mga kaibigan namin. Siguro sila yung pakay ng sumunod sa amin kung ano mang nilalang yon. Pero sabi ni Che ay wakwak nga raw yon dahil gabi-gabi yung humuhuni sa bubong ng bahay nila. Medyo nag-alala nga raw siya sa amin. Baka raw may madagit. Pero buti na lang ay wala. Taga doon lang daw yon sa kanila. Yung hinala daw nila ay yung matandang babae na paniyang daan doon sa kanila na kunwari ay nagtitinda ng gulay. Matagal pa raw yung humihinto sa bakuran nila at nagmamasid-masid. Kaya naman agad daw nung pinapasok ng ate niya yung anak kapag nasa labas ito. Munti ka na talagang maging bad trip yung barkada trip namin kung may mangyaring masama sa biyahe namin pa uwi. Buti na lang at mukhang naduwag din yung aswang na dagitin kami. Hanggang dito na lang po, Sir Bob. Hello Boss Bob at sa lahat.
Tawagin niyo na lang akong Jason from Manila. May kwento lang akong gustong i-share sa inyo na tungkol sa nangyari noong nagbaasyon kami sa Nueva Ecija ng barkada ko. Sakay kami noon ng SUV at nagbiyahe kami ng madaling araw. 4 kami noon na magkakasama. Ako, si Chris, Anton at Joey. Magbabaasyon kami noon sa lugar ni na Anton sa side ng nanay niya. Matagal-tagal na raw kasi siyang hindi nakakauwi, kaya sumama na rin kaming 3 at sakto magmamahal na araw din noon. Nang dumating kami sa kanila ay wala kaming ibang ginawa kundi ang uminom ng alak at kumain ng kung ano-anong masasarap na luto ng lola niya. Nang mag-Biyernes Santo na ay nanatili lang kami sa bahay nila habang nagsipagsimba naman yung mga kasama namin sa bahay. Pinagbawalan kaming uminom noon kaya nanood lang kami ng movie. Nang matapos naming panoorin ay nag-aya si Anton na puntahan daw namin yung dating tambayan nila. Doon na lang daw kami mag-food trip at manood ng pelikula. Dinala kami ni Anton sa isang lumang bahay o parang kubo. Medyo butas na rin ang mga dingding at bubong na pawid. Doon kami pumuwesto sa upuang kawayan at nagsimulang magkwentuhan. Nakikita mula doon ang bahay ni na Anton. Kaya nang may pumasok na lalaki sa bahay nila at nakita ko yon ay agad kong sinabi sa kanya. Nagmamadali naman kaming bumalik noon sa kanila. Wala naman kasi silang kasamang lalaki sa bahay maliban sa tiyuhin ni Anton na nasa kabilang bayan nung araw na yon. Baka daw umuwi na yung tiyuhin niya at may uwing pwedeng pampulutan. Pero pagdating namin sa kanila ay nakalak pa rin yung pinto. Umikot kami sa kusina pero wala namang tao sa loob. Sigurado daw ba ako na may nakita akong lalaking pumasok sa bahay nila? Kitang-kita ko talaga yon. May katangkaran at payat. Pero ang sabi ni Anton ay may katabaan daw yung tiyuhin niya. Nagtaka na lang ako noon at bumalik na kami sa kubo. Hindi mawala sa isip ko yung nakita. Naisip ko rin na baka nagkamali lang ako ng paningin. Nang gabing yon ay maaga kaming nahiga. Hindi talaga kami nakainom kaya pinahinga na lang namin. Magkasama kami ni Chris noon sa kwarto. Si Anton at Joey naman ay nasa kabila. Nalaman ko na yung kwarto na tinutulugan namin ay yung dating kwarto ng lolo ni Anton. Wala naman akong naramdaman nung una. Pero nung nasa kalagitnaan na yata ng tulog ko, biglang para may tumapik sa pisngi ko. Agad akong nagising. Nilingon ko si Chris at mahimbing yung tulog niya. Maliwanag noon dahil may ilaw sa labasan na nagre-reflect sa loob ng kwarto namin. Bumalik ako sa pagtulog noon. Maya-maya naman, may narinig akong parang may naglalakad ng pabalik-balik. Ganoon na lang yung kilabot ko nang makita ang isang lalaking matangkad na naglalakad sa loob ng kwarto namin. Napahawak ako noon sa braso ni Chris at pinilit siyang gisingin. Sa sobrang takot ko nga, hindi ako makapagsalita. Puro pag-ungol lang yung tugon niya noon. Hindi siya dumilat at tinalikuran pa nga ako. Ako naman na gustong pumikit ay hindi magawa. Nakatitig lang ako sa lalaking naglalakad. Parang nga hindi ako noon nakikita. Naalala ko na parang siya yung nakita ko nung pumasok ng bahay. Ang pinagtataka ko lang noon ay kung bakit ako takot na takot. Hindi ako makapagsalita at hindi ko rin magalaw yung katawan ko. May hinang ungol lang yung lumalabas sa lalamunan ko. Rinig kong bigla nung tumahol yung aso nila. Doon nagulat si Chris at nasagi niya ako. Saka naman ako naagalaw at napatagilid paharap sa kanya. Bigla ring nawala yung matangkad na payat na lalaki. Hinila ko nun yung kumot kay Chris at tumalokbong. Tinanghali na ako ng gising kinabukasan. Siguro mga 2:00 na ako tuluyang nakatulog ng maayos. Nang kumakain na kami noon ng tanghalian, bigla akong napatanong kina Anton kung may kasama ba sila o kilala na matangkad na lalaki. Napaisip pa sila noon at tinanong ako kung bakit. Medyo na ilang pa akong magsabi noon dahil nakita ko yung pumasok sa bahay
Naglakan-lakan pa nga sa kwarto namin. Ang sabi naman ni Chris ay wala daw siyang narinig na naglalakad. Tulog mantika kasi siya kako. Tinanong ako ni Anton kung anong itsura nung nakita ko. Ang sabi ko naman, medyo matanda na matangkad. Napapanot din yung harap at kitnang bahagi ng buhok. Bigla ba naman nun napaiyak yung lola nila? Mukhang yung asawa raw niya yung tinutukoy ko. Malapit na raw kasi yung death anniversary nito. Kaya siguro nagparamdam o nagpakita. Pero bakit sa akin siya nagpakita at hindi kay Anton? Baka raw bukas ang third eye ko o nagkataon lang na ako ang piliin niyang pagpakitaan dahil observant ako sa paligid. Kaya ayon, imbis na uminom kami ay niyaya kami ni Anton na bisitahin ng lolo niya sa sementeryo. Pinakita niya sa akin yung larawan ng lolo niya. Doon talaga gumapang yung kilabot ko nang makita na yun talaga yung lalaking nagpapakita. Hindi ako makapaniwala noon sa bakasyon namin na makakakita ako ng multo. Bukod pa doon ay meron pa akong kababalaghang naramdaman at nakita pa na next time ko na lang ikukwento sa inyo, Boss Bob. Good evening po, Sir Bob. Ako si Kali, 24 years old, taga Cavite. Isa sa mga hilig ko ay manood at makinig talaga ng mga horror. Sunod ay ang outdoors, tulad ng pagbabike, pagpunta sa beach at pag-hiking. Kaya naman nung summer ay niyaya ko ang barkada ko na mag-camping at mag-hiking sa isang sikat na bundok sa Laguna, yung Mount Cristobal. Ayaw pa nga sana nila dahil delikado daw sa bundok na yon. Ang dami na rin kasi nababalitang naliligaw o nawawala sa lugar. Pero ang sabi ko naman, marami kami at syempre dapat hindi magkahiwa-hiwalay. Kaya naman pumayag na rin sila. Mukhang mas excited pa nga sila noon kesa sa akin. So kanya-kanya kaming dala noon ng mga gamit sa camping. Yung mga importante lang ang dinala ko para sa barkada trip namin. Dahil hindi rin pwede yung sobrang bigat na bag. Medyo matarik din kasi yung bundok at dapat magaan ang bitbit. Hinayaan na namin yung mga lalaki noon na magdala ng tent. Yung inassemble lang ang dinala namin para magaan at madaling bitbitin. Nasa 8 kami noon. May kasama pa kaming 2 teenagers na kapatid ng barkada namin. Maayos naman kami noong nakaakyat ng bundok. Yun lang. Dahil nang maarating kami ay bigla namang umambon. Kaya agad na kami nag-ayos at naglatag ng tent. Saka kami kumain ng mga dala naming lutong pagkain. Di namin talaga inaasahan noon na biglang uulan. Napabigkas tuloy yung isang kasama namin noon na malas daw talaga yung bundok na yon. Syempre kasi summer, katirikan ng araw nang umakyat kami pero biglang buhos ng ulan. Ganun naman talaga sa bundok. Dahil napapaligiran din ng mga puno, kaya nag-iiba yung panahon. Inabot na kami ng gabi doon at pinasyang mag-overnight na. Madulas ang daan kapag pinilit pa naming bumaba. 3 tent yung nakalatag noon at 3 kami sa isang tent. Kasama ko yung BFF ko na si Ivy at si Angel, yung barkada naming bakla. Sa isang tent naman ay ang magkakapatid. 3 sila. At sa huling tent ay yung magjowang barkada din namin. Hindi pa rin tumigil ang ulan noon, kaya nagkwentuhan na lang kami sa loob ng tent. Hanggang sa antukin na nga kami at makatulog. Nung una ay payapa naman yung paligid. Pero nung maghahating gabi na yata yon, parang may iba ng presensya sa paligid ng tent namin. Iba-iba na yung ingay na nadidinig, tulad ng mga yabag, may parang hinihingal, at yung nakakapangilabot pang humahagik-gik. Ganon pa man, pinigilan talaga naming lumabas nun. Takot kami nung gumawa ng ingay. Naramdaman na lang namin na parang niyuyugyug yung tent namin. Narinig kong mahinang nag-iiyakan na yung mga kasama naming teenagers. Naglakas loob daw noon na sumilip yung kuya ng 2 teenagers na si Jovic.
Wala naman daw siyang nakitang nilalang sa labas. Pero nang igala daw niya yung paningin, doon niya napansin ang mapupulang hugis matang nakapaligid sa amin. Dali-dali daw niyang sinara yung tent at pinatahimik yung mga kapatid niya. Siguro, inabot din ng mahigit 2 oras yung panggagambala nila sa amin. Pero hindi naman nila kami sinubukang pasukin sa tent. Parang natakot lang sila at umalis din. Saka pa lang kami nakatulog ng maayos nun. Kinabukasan, papasikat pa lang yung araw ay nagdikpit na kami. Nakita namin noon na maraming bakat ng paa sa lupa. May malaki, may maliit at ang dami noon. Totoo ngang may iba pang naninirahan sa bundok na yon. Hindi sila nakikita sa araw pero aktibo talaga sila sa gabi. Kung ano man sila ay walang nakakaalam noon ni isa sa amin. Mabuti na lang din at ligtas kaming nakauwi. Maliban lang noon sa isang kapatid ni Jovic na babae. Nilagnat daw siya at dinala sa isang mediko. Napagkatuwaan lang daw ng maliit na nilalang. Pero hindi naman ganun katindi ang ginawa sa kanya. Dinasalan lang daw siya noon at pinahira ng langis sa buong katawan. Humupa naman daw yung lagnat. Akala nga ng mga magulang ko noon ay titigil na kami sa paglalakwartsa. Pero ang sabi ko, hanggat buo pa ang barkada ay gagala at gagala lang kami. Walang multo, engkanto o aswang ang makakapigil sa amin. Kahit na minsan ay may kaba at takot pa rin. Hello po Sir Bob. Ako si Leslie, taga Mindoro. May kwento lang po sana akong gustong ibahagi na nangyari noong nagpunta kami ng mga barkada ko sa Tagaytay. Akala ko noon ay hindi na uso yung mga usaping aswang o multo dahil makabagong panahon na. Pero ang sabi naman ng mga natatanda sa amin noon, karamihan daw sa mga binabalitang aswang ay nagsipaglikas na sa syudad o lungsod, katulad ng Maynila. Nagstay kami ng halos 5 araw din noon sa bayan ng Tagaytay. Nag-check-in kami sa isang hotel. Unang araw namin doon ay namasyal lang kami at kumain sa labas. Kinagabihan ay nagstay lang kami sa hotel. Doon na lang muna kami nag-inuman. 3 kaming babae at ang balak talaga namin noon ay pagkatapos ng Tagaytay ay magbabagyo naman kami. Kaso lang ay kailangan talaga namin bumalik agad ng trabaho noon. Kaya sa Tagaytay na lang muna para masulit ang lugar at makapag-unwind din. Mga 10:00 noon, nakaramdam na ako ng antok. Medyo may tama na rin kami ng alak. Isang king size bed ang nakuha naming suite, kaya tabi-tabi kaming natulog noon. Madaling araw ay nagising ako dahil nakaramdam ng pagkaihi. Yung ilaw lang sa banyo ang bukas noon, kaya nakita ko ang pagpasok ng isang babae. Agad akong napalingon sa 2 kong kasama kung sino sa kanila ang nagbanyo. Ganun na lang yung kilabot ko nang pareho ko silang nakitang tulog na tulog. Napausot pa ako ng mga mata dahil baka naalimpungatan lang at dahil may kadiliman din. Dali-dali akong bumangon at nagbanyo. Habang umiihi ay nakabukas lang bahagya yung pinto. Nakaharap pa naman doon yung toilet bowl, kaya nakikita ko yung maliit na bahagi ng higaan. Papatayo na ako noon nang makita kong may humigang babae sa tabi ng kaibigan kong si Belle. Binuksan ko agad yung pinto noon. Pakiramdam ko noon, Sir Bob, biglang namanhid yung mukha ko. Gumapang yung kilabot sa katawan at nagtaasan talaga yung mga balahibo ko sa braso at batok. Nanginginig din yung mga tuhod ko noon. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. 3 na yung nakahiga sa higaan namin. Hindi ko malaman noon kung anong gagawin. Tatakot akong gumawa pa ng isang hakbang. Pero dahil gusto kong malaman kung sino yung pangahas na yon at dala na rin siguro ng alak, ay may konting lakas ng loob pa rin akong labitan yon. Ganoon na lang yung pagkasindak ko nang makita ko kung sino yung humiga sa tabi nila. Walang iba kundi ako.
Kamukhang kamukha ko at kapareho ko ng damit. Ako mismo yung katabi nila na mahimbing na natutulog. Hindi ko pa alam noon kung nananaginip lang ako. Pero tanda ko ang mga nangyari at hindi na ako ganoon kalasing noon. Napahampas pa ako sa braso ko at naramdaman ko yon. Kaya sigurado akong hindi ako tulog o nananaginip ng mga oras na yon. Para na akong pinako sa kinatatayuan ko. Takot na takot akong lumikha ng ingay noon. Sobrang bigat din ang mga paa ko para ihakbang. Namalayan ko na lang noon na naatitig na lang ako sa higaan at saglit na wala sa sarili. Nagulat ako nang tawagin ako ng isa kong kaibigan. Niyuyugyug niya ako noon sa balikat. Pagtingin ko sa higaan ay dalawa na lang silang nandoon. Mga bandang 3:00 pa lang siguro yun ng madaling araw. Ang naalala ko ay alauna akong bumangon para umihi. Ugali ko kasing tumingin sa oras kapag nagigising ako, kaya tanda kong alauna akong bumangon noon. Kaya kinilabutan ako nang makitang mag-3:00 na pala. Ibig sabihin ba nun, halos 2 oras akong nakatayo sa harapan ng higaan? Yun lang ang naalala ko. Wala akong matandaan hanggang sa magising ako o kung natulog nga ba ako noong mga oras na yon. Niyaya ko silang maghanap ng pwedeng mapagbilhan ng kape. Hindi na kasi ako makatulog noon. Nang may mahanap pa kaming bukas na coffee shop, doon na kami nagpalipas ng oras hanggang sa mag-umaga. Kinuwento ko sa kanila yung na-experience ko. Natahimik sila. Kaya daw pala parang biglang lumamig at hindi na raw makatulog ng maayos yung isa kong kaibigan noon dahil may dumadamping malamig na bagay sa pisngi niya. Yung isa ko namang kaibigan, ang sabi niya nananaginip daw siya ng masama na tungkol sa akin. Hindi na raw niya matandaan kung ano yon pero naiyak pa raw siya. Ang tanda niya ay ako ang napanaginipan niya. Kinilabutan ako noon dahil hindi magandang senyales ang nakita ko ang sarili kong natutulog. Ganoon din ang mapanaginipan ako ng masama ng kasama ko. Niyaya ko silang magsimba noon dahil hindi mawala sa isip ko yung nangyari at nakita. Mukhang doppelganger ko ang nakita ko. Isang bad omen, ika nga. Natakot ako noon na may masamang mangyari sa akin. Kaya naman nagyaya na akong umuwi noon. Hindi ako lumabas ng ilang araw sa bahay. At yung damit na sinuot ko nung gabing yon, sinunog ko. Nag-research pa talaga ako noon kung anong dapat gawin kapag nakita ko yung sarili ko. Thankfully, hanggang ngayon, wala pa namang masamang nangyari sa akin kahit ilang taon na ang lumipas. At sana, patuloy pa rin akong maging ligtas sa kapahamakan. Ito lang po ang kwento ko, Sir Bob. Sana ay mainarit ninyo. Mapagpalang araw, Kuya Bob, at sa lahat. Itagoy na lang ako sa pangalang Hazel, taga Antique. May kukwento lang ako sa inyo na karanasan ng isang kaibigan ko na nakasama naming mag-travel noon. Hindi ko talaga makakalimutan yung araw na yon dahil first time naming magkakaibigan na mag-out of town. Ako, si Weng, Cyrus at Beverly. Pumunta kami sa isang bayan noon sa Iloilo na may magandang resort. Naghanap kami ng pwedeng matutuluyan. At yun nga, mura lang. Sakto na may isang bahay na pinapaupahan. Kaya doon na lang muna kami nagstay saglit. Kumain kami noon sa iba't ibang karinderya at fast food na nasa lugar. Pero may isa kaming karinderyang kinainan noon na bigla na lang sinakita ng tiyan si Beverly. Nang makauwi kami noon sa tinutuluyan namin ay putlang-putla siya. Pinainom lang namin siya ng tubig at pinahira ng langis yung tiyan niya. Umayos-ayos naman daw yung pakiramdam niya. Pero maya-maya lang noon, sinabi niyang gutom na naman daw siya. Hindi ko makalimutan yung itsura na noon habang humihingi siya ng makakain. Naglalaway at parang nanililisik ang mga mata niyang nakatingin sa amin. Mabilis siyang lumabas ng inuupahan naming bahay noon at hindi na namin siya nasundan.
Parang saglit lang siyang nawala sa paningin namin at mabilis din siyang nakalayo. Gabi na kasi yon at nag-aalala kami na baka kung saan siya napunta. Hinanap namin siya kahit pa hindi namin kabisado yung lugar. Nagtanong-tanong kami sa mga kainan na naroon pero hindi raw nagpunta doon si Beverly. Halos 1 oras din kami naghanap doon bago namin pinasyang umuwi na dahil baka andoon na si Beverly. Pero wala pa rin siya sa bahay nang dumating kami. Pagod na kaming lahat noon kakahanap sa kanya. Pero inabot na kami ng madaling araw sa kakahintay ay hindi pa rin siya bumabalik. Nakatulog na kami noon nang makaramdam ako na parang may nakamasid sa amin. Nagulat na lang ako noon nang makita si Beverly na nakatayo sa paanan namin. Para siyang wala sa sarili at tagos yung tingin niya sa amin. Maya-maya noon ay bigla na lang niya akong dinaganan. Doon na siya nagsimulang magwala na para bang lalapain niya ako. Sobrang nanginginig ako noon sa takot at di ko makuwang labanan siya dahil sobrang lakas niya. Nagising noon sina Weng at Cyrus at pinagtulungan siyang pigilan si Bev. Kakaiba yung itsura niya. Nanlilisik at namumula yung mga mata niya. Naglalaway pa siya ng malapot. Nahirapan sina Cyrus noon na pigilan siya. Kaya tumulong na rin ako para magapos at mapakalma. Ginamitan namin noon ng kumot si Bev sa paa para magapos. Siguro ay napagod na rin siya sa pagwawala kaya bigla itong huminto at lumumaypay. Umaga na nang muli itong magkamalay. Nagtaka pa nga siya kung bakit siya nakatali ng kumot. Kinuwento namin sa kanya yung pagwawala niya. Wala naman daw siyang matandaan. Tinanggal na namin yung tali niya at kumain kami ng almusal. Nagpunta kami sa isang resort noon na parang walang nangyari. Nagkwentuhan, nag-inuman at naligo. Hapon na noon nang maabalik kami sa inuupahan namin. Natulog kami noon at nagpa siyang lalabas na lang kapag maghahapunan na. Pumunta kami noon sa isang karinderya. Bigla na lang nasuka noon si Bev. Ang pangit daw ng lasa ng karning nakain niya. Nagmamadali siyang lumabas ng karinderya noon, kaya pati kami ay napasunod na. Pagdating namin sa bahay na inuupahan, nakita naming naasiksik sa isang sulok si Beverly. Hindi raw niya alam kung anong nangyayari sa kanya. Hindi raw niya gusto yung lasa ng mga pagkaing kinakain namin. Napansin ko pang naglalaway na naman siya noon. Nang tanungin namin kung anong gusto niyang kainin ay hindi raw niya alam. Bigla na naman siyang nagwala at katulad nung nakaraang gabi, nanlisik na naman yung mga mata niyang tumingin sa amin. Aalis sana siya noon nang pigilan namin siya. Sa gulat ay bigla niyang kinagat si Cyrus. Pinigilan talaga namin siya noon na makaalis. Tululaway na siya na para bang asong nauulol. Hindi na namin alam kung anong nangyayari sa kanya. Sinabi ko na lang na bumalik na lang kami ng Antique kinabukasan. Baka kasi may masama pang mangyari kay Bev. Hindi na namin natapos yung mahabang bakasyon namin noon at bumalik na nga kami ng Antique. Kinagabihan ng araw na makabalik kami ay muling inatake si Bev ng kung anumang sakit ang dumapo sa kanya. Nagwawala siya at nanghihingi ng makakain sa mga magulang niya. Nakita raw nilang naglalaway ito, kaya naisip daw nilang naagat ito ng anumang mabangis na hayop. Dinala nila sa ospital si Bev, pero normal naman daw ang findings. Kaya ipinagtaka nila na ilang araw lang ay bumagsak ang katawan nito. Hindi na raw ito kumakain. Naisipan nilang ipatingin ito sa isang manggagamot. Baka daw kung anong nangyari dun sa barkada trip namin. Nagulat na lang kami sa sinabi ng manggagamot. Nayanggaw daw si Bev. Malapit na nga raw itong maging aswang kung di lang nila naagapan. May pinainom sa kanya para mailuwa niya yung malansang bagay na nakain niya. Hindi namin alam kung saan karinderya niya nakuha yon. Ang alam lang namin, kailangan mag-ingat sa mga kinakainan nating kainan lalo kung hindi tayo pamilyar sa lugar. Mabuti na lang din at nagamot si Bev. Kung hindi, ay baka tuluyan na siyang naging aswang at baka kami ay mahawaan na rin niya.
Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Sana ay mabasa ninyo